Hi guys, for today's video, gagawa tayo ng lab tingaw at eto na dumating na yung aking in-order sa Shopee. Shopee, baka naman. So anyway, eto na guys, kasi bumili ako nung net, nung fish net. Bumili ako nito kasi nga gagawa nga ako ng lab tingaw kasi to request ni Habi to. So, gagawa tayo ng lab tingaw na para masigurado kung hindi nga kakapitan ng ang tawag dito ng langaw. Kasi minsan, pag gumagawa ako, hindi maiwasan talaga may langaw. So, yun ang nangyayari. Nagkakaroon ng uod. Kaya nang nakita ko tong net na to, sabi ko talaga, ay, bibili ako niyan. So, anyway guys, eto na. Sakto rin. Nakabili ako ng galunggong. Ang presyo ng galunggong dito sa amin, 200 per kilo. No? Mahal pa rin, no? Hindi na talaga bumababa. So, anyway, eto nga ang gagawin ko dito guys. Ilalabting ako nga to. Okay, konting trivia. Labtingaw is a delicacy of Batayan Island which is located on the northern part of Cebu. So, kasi guys, ang mother-in-law ko is from Cebu. So, kaya si Habi alam tong labtingaw. So, siya yung nagsasabi sa akin ito ng tawag nga dito sa kanila is labtingaw. Pero kasi dito sa atin sa Manila, ang tawag lang naman dito dinaing, di ba? So, yun. Tapos, kung hindi dinaing, tuyo. No? Yun yung tawag dito sa atin. So guys, pagkatapos kung biniyak sa gitna, so ito rin, depende na rin sa inyo yan. Kasi alam nyo ba, sa probinsya, merong iba pa ring way. Kasi yung sa akin kasi, dito ko nga biniyak no, sa likuran. Pero yung iba kasi binibiyak sa sa harapan. So anyway, basta kung saan kayo komportable, kung saan nas madali sa inyo paano biyakin, bahala na kayo doon. Kasi ako ito yung nakagawian kung paanong biyakin yung isda sa gitna. Basta importante, biniyak mo sa gitna at hindi naghiwalay. Yun lang yun. So ito na guys, syempre malinis na, alisin natin lahat yung yung dugo, tapos yung hasang, para malinis na. So, yung iba, ang ginagawa dito guys, binoboneless, inaalis na lahat ng tinik. So, sa akin, hindi ko naaalisin. Pwede na yan. So, huhugasan ko lang to ng ilang beses para masiguradong wala na yung mga dugo-dugo nitong isda. So, kahit noon guys, maliliit yung kids, mas madalas akong gumagawa nito noon kasi noon nas mura ang galunggong. So, ito na, no? So, after kong malinis, medyo i-drain ko muna, hayaan ko lang tumulo. So, habang pinapatulo natin yung gagawin nating labtingaw, guys, ito, mayroon lang ako ditong bawang, and then lalagyan ko lang din to ng salt and pepper, and then MSG. So, depende na sa inyo yung dami ng ilalagay nyo. Then, lalagyan natin ng suka. So, yun nga lang ang medyo pinagkaiba nung sa akin, guys, no? Kasi usually na labtingaw kasi nga, parang binabrain lang yan dun sa salt and water. Pero yung sa akin kasi, ang request kasi ni Habi, lagyan ko ng suka. So, guys, ibababad ko lang to for about 3 hours, no? Tapos, ang gagawin ko dito, guys, babalik-balik ta rin ko lang hanggang sa masipsip na nung isda yung pinagbabaran yung suka mismo, no, para lumasa. So ang ginawa ko dito, syempre pagbabaliktarin mo lang, inahon ko yung nasa ilalim and then pinagbaliktad ko lang. So ganito yung magiging itsura pag nakita nyo ganito na itsura niya, namuti na, ibig sabihin sinipsip niya na yung ginawa natin kaninang suka, no? So, ang gagawin ko dito, i-drain ko muna, patutuluin ko muna bago ko ilagay sa net. Kasi kaya ganito naman yung ginawa ko guys, hindi ko muna i-direkta sa net ko kasi nga ayaw kong tumulo yung isda sa lapag. So, yan na, lalagyan ko pa ng karton yung aking net para syempre kung just in case may tutulo pa doon na nung isda, hindi tutulo sa lapag para hindi din panghikayat sa mga langaw. So ganito yung ginagawa ko kasi syempre para hindi ganun kaamoy. So mas maganda kasi talagang dry na yung isda bago mo ilagay dito sa fish net.
Ibibilad ko to ng maghapon lang kasi yun yung gusto ni Habi, yung malambot pa yung texture nitong ating labtingaw. Pero kung gusto mo to ng mas mapapatagal mo at mapipreserve mo ng mas matagal, syempre, ibilad mo na mga ilang araw para mas matagal mong mapipreserve. Pero kasi to, itong ginawa kong to is good for one meal. Parang isang kainan lang talaga to. So, hindi naman ako hindi ako gumawa ng pangmaramihan talaga. No? Pang isang pang isang kainan lang talaga to. So guys, dito ko na lang sinabit kasi kanina pa ako tingin ng tingin kung saan ko ba siya pwedeng isabit, no? So marami kasing pusa dito sa amin. So magagaling daw manungkit yung pusa ng isda. Kaya na safe dito. Medyo meron namang konting araw na pumapasok dito banda sa amin. At ito na yung resulta niya, yung maghapon mong binilad, guys. Ganito yung itsura, sakto yung tuyo. So, ito yung gustong-gusto ni Habi na, na labtingaw. Alam mo, sabi ko nga kay Habi, labtingaw pa natawag. Kasi dito sa amin, ang tawag lang naman dito, dinaing, no? So, anyway, kasi yun nga doon ang tawag sa kanila doon sa Cebu. So, ito na, syempre guys, lulutuin ko na. At ito na yung aming simpleng hapunan. So, anyway, guys, bago ako magtapos, magte-thank you po muna ako sa inyong lahat, no? Maraming salamat po sa inyong lahat sa matyagang panonood sa aking channel. At syempre kung bago ka, please don't forget to like and subscribe. At syempre don't forget to click the notification bell for new updates. Maraming salamat po talaga. Thank you guys for always watching my videos. So syempre guys, teternohan natin ang kamatis at ng bagoong alamang. So there you have it guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. Thank you for watching and God bless everyone. Bye bye.